Bata pa lamang mulat na sa hirap si Mario. Maagang namatay ang kanyang ama sa sakit sa bato. Taong 2000, tumuntong si Mario ng ika-6 na baitang. Dito niya na rin sinimulang tulungan ng kanyang ina sa paghahanap buhay dahil hirap na ito sa gastusin. Kahit nasa ika-6 na baitang pa lang si Mario, madiskarte ito. Hindi na umaasa pa sa kanyang ina na labandera pagdating sa alawan sa pagpasok sa eskwela. Kung ano-ano na lamang ang ibinebenta ni Mario sa labas para lang matulungan ng kanyang ina kapag wala siyang pasok. Inaabot niya ang mga paninda sa may-ari ng tindahang iniigiban niya ng tubig tuwing hapon. Inaalok niya ang kanyang mga kaklase at mga kalaro sa lugar na yon para bumili ng kanyang tindang candy, chichirya at mumurahing tsokolate. Nagsilapitan naman kaagad ang mga batang kaedad niya lamang para bumili ng candy. Napangiti naman si Mario nang makitang paubos na ang kanyang itininda kahit mahigit 1 oras pa lang siyang nag-iikot sa lugar nila. Bandang 2:00 ng hapon nang maubos na ang kanyang tinda. Kaya naman masaya siyang pumunta sa bahay na matanda upang irimit ang pera. Binigyan siya na matanda ng 100 dahil mas maaga raw niyang naubos ang mga ito. Pagkatapos noon ay umuwi na siya sa bahay na tuwang-tuwa. Maga ka yatang nakauwi ngayon, Mario. Maga ko pong naubos yung paninda ko, Nay. Buti nga yun na makatulong ako sa gawaing bahay. Baka napapabayaan mo na ang pag-aaral mo, ha? Hindi naman po, Nay. Basta ang importante di tayo magutom. Kaya ko naman pong pagsabayin ng pag-aaral at ang paglalako ko ng panindi. Para naman po kahit papaano, may dagdag po ako sa gastusin po dito sa bahay. Paliwanag ni Mario na tinanguan naman ng kanyang ina. Basta kahit anong mangyari, ha, dapat magtapos ka ng pag-aaral nang hindi mo maranasan ang dinanas namin ng tatay mo. Tandaan mo, anak, tanging edukasyon lamang ang kaya naming ipamana sa'yo. Importante ang pag-aaral, ha, para paglaki nyo, marami kayong matututunan at lumaki ng hindi maging mangmang. Naintindihan naman ni Mario ang gustong ipaintindi sa kanya ng nanay niya. Kaya napatango-tango na lamang ito. Inay, pupunta po pala ako sa bukid ngayon para kumuha ng mga panggatong saka ng ligaw na prutas doon sa bukid. O sige anak, mabuti na rin yon. Pero bago yan, pwede ka ba munang mag-igib ng tubig para may naimbak na tubig dito sa atin? Panghugas ng mga plato at panligo na rin. Magiliw na tumango naman si Mario bilang tugon. Bit-bit ang isang timba ay mabilis na nagtungo siya sa ilog. Sakto namang naroon ang kanyang ibang kaklase. Uy, si Mario pala to eh. Pwede ba? Lubayan niyo na lang ako kung ayaw niyo sa akin. Napasinghal na lamang si Mario at nagbalak ng umalis. May kaya sa buhay ang mga magulang ng bata kaya naman hindi siya nangahas na gumawa ng away. Baka sa huli, siya pa ang maging dihado at mapasama. Ayaw niya na ding mapahamak ang kanyang ina at madagdagan pa ang pag-aalala sa ganitong maliit na bagay. Uy, dugyot na Mario. Dumito ka. Tapatan mo ako, uy. Nakipaghamunan pa sa kanya si Julian. Hindi ba talaga kayo titigil? Wala naman akong ginagawang masama sa inyo, ha. Marangal lang trabaho ang ginagawa ko. Pwede ba? Lubayan niyo na ako. Hindi ako naghahanap ng away o gulo. Aba. Lalabang ka na eh. Sabing ayaw ko nga ng away o gulo eh. Abat, saan ka nakahugot ng lakas ng loob, Ber? May pagmayayaba ka na ba? Sige, ano bang may pagmamalaki mo, ha? Wala naman ako may pagmamalaki. Kasi hindi ako malaki. Maliit ako. Ay nako, bahala nga kayo dyan. Tuluyan na sanang aalis si Mario nang bigla na lamang siyang pigilan ni Julian. Hinawakan nito ang damit ni Mario ng maigpit at ayaw siyang pakawalan. Bumitiw ka nga sa damit ko, ano ba? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayaw ko ng gulo eh. Bakit ba ang hirap mong makaintindi? Sa hindi inaasahan ay aksidente silang naitulak ng grupo ni Julian at nabitawan. Kaya naman gumulong ito pababa sa ilog.
Pilit na iniligtas ni Mario ang sarili. Umahon siya sa ilog. Alerto siyang bumaling muna sa nahulog na mga bata sa ibaba. Maigi at nandun pa rin ang mga nang-aapi sa kanya. Kaya mabilis siyang nakatakas. Doon niya na naramdamang puno siya ng galos sa katawan at napilay pa ang kanyang paa. Napaiyak na lamang siya habang sinusubukang maglakad. Pero kahit na nasa ganoon siyang kalagayan ay hindi pa rin niya kinalimutan ang utos ng kanyang inang pag-iigib ng tubig. Kahit masakit kay Mario, tiniis niya ang lahat ng ito hanggang sa makauwi siya ng bahay na bitbit ang timba na may lamang tubig. Kahit kalahati lang yon, sinikap niyang magpabalik-balik sa poso upang magkaroon sila ng tubig na may ipon sa kanilang bahay. Sobrang nag-aalala naman ng kanyang ina. Hindi niya lubos sa kalain na uuwing sugatan din ng kanyang anak. Napapailing na lamang ang ginang sa pinsalang natamo ng bata. Nang tinanong naman niya ang kanyang anak kung sino ang may gawa nito, ay hindi na nagsalita si Mario. Napailing-iling na lamang si Mario. Takot na sabihin sa kanyang ina kung ano ang nangyari. Baka kung sabihin niyang napaaway siya, ay disiplinahin siya ng palo. Isilid sa sako o di kaya'y paluhurin sa asin. Muli ulit nagpaalam si Mario sa kanyang ina. Aalis na po ko, Nay. Itutuloy ko na po yung pagpunta sa bukid. Hahanap na lamang po ako ng mga halamang gamot at ligaw na prutas para may makain po tayo. Ako na ang gagamot yan sa sugat mo. May alam akong bulong para madaling maghilom yan. Hindi po ito tungkol sa mga galos at sugat ko, Nay. Para po ito sa inyo, sa kakainin po natin ngayong araw. Napakadelikado na, anak, kung aalis ka ng ganitong oras. Isa pa, pilay ka pa at maraming pasang natamo sa katawan. Saka baka maabutan ka ng gabi. Wala ka pang gaserang madadala. Naririnig ko din na kumukulog-kulog. Kumarito ka na, baka kung mapano ka pa dyan sa daan. Diyos ko pong batang ire, oh. Katigas ng ulo. Huwag ka na po mag-alala, Nay. Mag-iingat naman po ako eh. Saka, atapang-atao po kaya ako. Mana po ako kay tatay. Ay nako, dinamay mo pa ang ama mo sa pagiging pilyo mo. Wala nang nagawa pa ang kanyang ina. Kaya naman pinayagan siya nitong pumunta ng bukid. Pinaalalahanan na lamang ng ginang si Mario na mag-ingat. Dala-dala ang itak, pumunta siya sa kalagitnaan ng gubat upang manguha ng mga prutas na pwede niyang ipangbenta sa kanilang barangay. Habang abala ito sa pumumulot ng prutas ay hindi niya namalayang maggagabi na pala at madilim na din ang daan na kanya sanang tatahakin. Naku, gabi na pala. Hindi ko na malayan. Napasapon na lamang si Mario sa kanyang ulo. Noon lang niya napagtanto ang kulay itim na kapaligiran. Kailangan ka nung umuwi. Tsak na mag-aalala na sa akin si nanay. Yari na naman ako dun kapag nagkataon. Pinulot na niya ang mga dapat niyang iuwi at nagsimula na rin maglakad. Sa ilang oras niyang paglalakad ay hindi niya pa rin matagpuan ang palabas sa bukid na pinuntahan. Tila ba naliligaw na siya. Binalot ng kaba ang kanyang puso nang makarinig ng mga kaluskos sa kadiliman. Huwag kang matakot, Mario. Hinga ka lang ng malalim tapos sa kalakad. Di ba tapang-tao ka? Tulad ni Tay. Ito na. Lusop! Sa tagal niyang paglalakad ay siyang pagdilim ng paligid na halos wala na siyang makita pa. Hindi rin sumilay ang buwan ng mga panahon na yon. Animoy pinagkaitan siya ng kakarampot na liwanag upang dalhin siya sa tamang daan patungo sa kanyang tirahan. Natigilan si Mario sa kanyang paglalakad nang makarinig siya ng isang malakas na pagaspas ng ibong malaki. Kaya naman napaupo siya sa kanyang kinatatayuan at naghanap ng mapagtataguan. Hala, parang ang laki yata ng ibon na yun. Muntik na ako matangay ng hangin ah. Hindi naman siya makapaniwala sa kanyang nakita nang mapiguran niya na isa itong manananggal. Parang napako sa kinatatayuan si Mario dulot ng kanyang nakitang makapanindig balahibong nilalang.
Sa kanyang pinagtataguan dahil sa takot sa likod ng katawan ng punong yon, hindi siya nangahas na gumawa ng kahit na anumang ingay. Sa pag-iisip na di na kapag natunugan siya ng halimaw, ay tiyak na bibiktimahin siya nito anumang oras nitong gustuhin. May ipanglalaman siya na kagad ang nilalang na yon. Lalo pa siyang nanginig sa takot nang mismong sa kanyang harapan ay kinain ng aswang ang buhay na baboy ramo. Kitang-kita ng kanyang dalawang mga mata ang pagsagpang ng halimaw sa dilim na tila ba isang matinik na manunugis. Tumalsik pa sa kanyang mukha ang ilang patak ng sariwang dugo nito. Tinutup ni Mario ang kanyang bibig upang hindi makalika ng ingay. Pinigilan niya rin ang kanyang paghinga. Ang tanging naririnig na lamang niya sa puntong yon ay ang pagtibok ng kanyang puso na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Halos bumaliktad naman ang kanyang sikmura nang makita ang pangyayaring kasukasukang yon. Nanginginig na ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ayaw niyang masaksihan ang karimari-marim na senaryong yon na tiyak tatatak na sa kanyang utak. Habang nanginginain ng aswang, ay binuksan na niya ang kanyang mga mata. Hindi pwedeng maging hapunan din siya ng manananggal na yon. Nagmamatsyag siya sa paligid. Pumulot siya ng bato. Tapos ibinato yon sa malayo. Nang makarinig ng ingay ang aswang, ay mabilis na pinuntahan kung saan nanggaling yon. Sa pagkakataong ito ay nakakuha ng lakas ng loob si Mario upang tumakas sa aswang. Mabilis itong tumakbo nang hindi lumilingon. Halos mapahiwalay naman ang kanyang kaluluwa nang tumayo sa kanyang harapan ang isang bata rin na kaedad niya. Ha? Sino ka? Multo ka ba? Laman lupa? Engkanto? Hindi ako multo. At lalong hindi naman ako laman lupa o engkanto. Ako nga pala si Elias. Bakit ka nga pala napadpad dito ng ganitong disoras na ng gabi? Mangunguha lang sana ako ng alamang gamot sa prutas eh. Hindi ko kasi namalayang gumagabi na pala. Hindi ko na mahanap ang daan pa uwi. Mukha naman alam mo, Elias, kung saan ako dapat tumaan. Ah, ganun ba? Pwede kitang tulungan. Pero, bakit ka nga pala tumatakbo? Pwede bang wag ka muna maingay? Naririnig mo ba yun? Baka kainin tayo ng buhay noon. Napatahimik naman ang batang kasama. Napalingon ito sa paligid habang si Mario ay talagang nakaupo lamang sa tabi. Nakapikit ang kanyang mga mata dahil sa takot. Nanginginig pa din ang buo niyang katawan. Nakalarawan pa din sa kanyang utak ang itsura ng manananggal na sobrang nakakarimarim. Ayan na siya! Huwag kang maingay! Panas siyang pinagsabihan ang bago palang nakakakilalang si Elias. Binulungan siya ng bata at sinabing sa pagbilang niya ng 3 ay dapat na mabilis tumakbo si Mario. Dagdag pa nitong payo sa kanya na habang pumupula siya ng takbo ay baliktarin na niya ang kanyang damit para mahanap ang kanyang daan pauwi kapiling ang ina. Kaya naman pumayag si Mario sa wika niyang yon. Napapaisip rin siya kung paano ang batang si Elias. Hindi niya pwedeng basa-basa na lamang niyang iwan yon. Pero nang maalala ang kanyang ina na sa kanya na lamang umaasa at nag-aalala, ay mas pinili niya muna ang kanyang sarili. 1, 2, 3. Takbo, please! Kumaripas naman ang takbo si Mario papalayo sa lugar. At tulad ng sinabi ng batang si Elias, ay ibinaliktad na nga niya ang kanyang damit. Kahit pahirap na din itong tumakbo dahil na din sa samot-saring pinsala ng kanyang katawan. Napapikit na lamang siya habang tumatakbo. Wala na siyang pakialam kahit mabangga siya ng matabang mga puno sa paligid ng gubat. Hindi naman katagalan, sa wakas ay nakalabas na din ng gubat si Mario. Pasalamat na lang din siya sa Panginoon. Hindi siya nabangga sa mga nagtataasan at matatabang mga puno. Nang makasigurado ng ligtas siya sa panganib ng gubat, ay saka pa lamang siya lumingon at inalala ang bata na nasa kakahuyan. Salamat sa iyo, Elias. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makakauwi ng buhay.
Sinalubong na siya ng inang nag-aalala ang muka. Nakaguhit dito ang mga pilegis ng ginang dulot ng katandaan. Buti na lamang at ligtas ka. Saan ka ba nagsusuot? Hindi mo ba alam na nininervyos ako kakaantay sa yung bata ka? Mangiyak-ngiyak pa ang ginang nang yakapin ng bata. Pasensya ka na, inay. Kung pinag-alala kita ng sobra-sobra, hindi na po mauulit. Talagang hindi na. Dahil pingot ang aabutin mo sa akin. O gusto mo bang maranasan ng isilid ka sa sako? Saka dun ka pagpapaluin? Napailing si Mario. Kung ganon, huwag kang sutil ha. Kumain ka na't magbihis. Magpahinga dahil may pasok ka pa bukas. Grabe ang hingal mong bata ka. Para kang nakipagabulan sa aso ha. Napatid mo nga ako. Hinabol ka ba ng aso? Napailing na lang si Mario dahil mas nakakatakot pa sa aso ang kanyang nakainkwentro. Sige na. Sundin mo na ang pinag-uutos ko sa'yo. Akala ko hinabol ka ng aso eh. Opo, Nay. Malala pa dun yung umabol sa akin. Ha? Anong malala? Biglang bumalik sa pagkakakunot ng noo ang ginang. Ibig ko pong sabihin, baka may makahuli sa akin na nangunguha ako ng prutas sa lupa ng iba. Kaya po tumakbo ako ng mabilis. Pinitik siya sa tenga ng ina. Aray ko naman po, Nay. Yan, kapilyuhan mo. Ay nako, huwag mo kasing gagawin yon. Masama yon. Hindi natin yung pag-aari. Ang alam ko naman po, walang nagmamay-ari nun kasi kung saan-saan lang tumutubo eh. Ang pinoproblema ko lang, baka lang kasi may manita. Palusot pa ng binata. Pumasok na lamang silang dalawa sa bahay at ginawa kung ano ang dapat. Ginaumagahan, habang naghahanap si Mario ng mga gamit sa paaralan, ay sinubukan niyang itago ang mga pasa at galos. Nagsuot siya ng makapal na jacket upang hindi mapansin ang mga natanggap niya sa katawan na pinsala. Ayaw niya kasing pag-usapan siya ng mga kaklase. Sigurado ka ba dyan na yan ang susuotin mo, Mario? Napakainit ang panahon. Opo, Nay. Medyo nilalamig po kasi ako eh. Nanlaki ang mga mata ni Mario sa kanyang isinaad sa ginang. Tingnan nga kita. Baka nilalagnat ka. Sasalatin na sana siya ng ginang pero kagad siyang napaurong. Ay, huwag na, Nay. Ayos lang po ako. Sige po, papasok na po ako ha. Pagdating sa paaralang pinapasukan ni Mario ay naging sentro na kagad ito ng pangungutya. Si Mario nandito na naman. Mukhang hindi talaga siya nadadala. Nako, gusto yata makatikim na ito ng kamao ko eh. Kunwaring pinalagutok pa ni Julian ang mga daliri. May takip-takip ka ba sa katawan mo ha? Ano bang meron dyan na pinakatatago mo? Sinubukan naman nilang hablutin ang jacket ni Mario. Hanggang sa tuluyan na niya itong mahubad nang pilitin siya ng bully na si Julian. Tingnan mo nga sarili mo. Kadiri. Ano ba yung mga sugat na yan? Malapit na yatang uurin yan eh oh. Naikuyom na lamang ni Mario ang mga kamao nang marinig ang muling pagkutya ng kanyang mga kaklase. Huminga siya ng malalim. Dahil doon ay naisip niyang bukas at sa susunod na araw ay hindi na siya papasok. Nawawalan na siya ng ganang pumasok sa walang sawang panunukso ng mga kaklase. Iniisip na lamang niya, magtrabaho na lamang siya. Maglalako-lako para makatulong sa ina. Hanggang sa may ipinakilala ang kanilang guro na bagong kaklase. Dahilan upang hindi na niya ituloy ang binabalak na paglisan sa eskwelahan. Wika pa ng kanilang guro na si Elias ang pangalan nito. Sa pagkakakilala ng guro kay Elias, biglang nagliwanag ang mukha ni Mario. Umaliwalas ang kanyang itsura na ang bago nilang kaklase, walang iba kundi ang tumulong sa kanya para makalabas ng kagubatan. Elias? Hindi naman nakinig si Mario sa pagpapakilala ng bago niyang kaklase. Pwedeng makiupo? Huwag kang umupo malapit kay Mario yung tintero. Malas yan. Tingnan mo, yung mga sugat niya oh. Nakakadiri. Baka maawa ka.
Magkasakit ka ba ng galis? Manahimik ka nga. Susumbo kita kay teacher dyan eh. Tinaliman ng mata ni Elias si Julian. Napahawak naman si Elias sa kanyang braso. Kudyat na tigilan na niya ang pagsasalita at wag na lamang patulan ang nang-iinis na bata. Tumikom naman ang bibig ni Julian nang takutin ito ng bagong kaklase. Pagkatapos ng klase ay nagmamadaling umuwi si Mario para kuhanin ang kanyang paninda nang harangin siyang muli ni Julian. Bibigyan mo kami ng tinda mong chocolate mamaya ha? Kung hindi, aabangan ka namin sa kanto. Yari ka na naman sa amin kapag hindi mo kami sinipot mamaya ha? Kagat-kagat ang labi ni Julian, pinalgutok nito ang mga daliri. Hindi naman makuwang sindakin siya ng kaharap. Matapang niyang sinagot ang batang lalaki. Ayoko no. Kung gusto nyo, pwede naman kayong bumili. Eh kung awayin ka namin. Puro tadyak, suntok ang natamo ni Mario sa katawan nang pagsusuntukin siya ng kanyang mga kaklase. Naguhumiyaw na naman siya sa sakit. Dahil muling natatamaan ang kanyang sugat at pasang hindi pa gumagaling. Nang makakuha ng tiyempo ay napatakbo ng mabilis si Mario para makaiwas sa mga bully niyang mga kaklase. Halos hindi naman payagang magbenta si Mario nang kinukuhanan niya ng paninda dahil na lamang may nangtitrip sa kanya at baka masira lamang daw ang mga paninda. Maawa na po kayo. Ito lang ang tanging extra kong kita upang matulungan ng nanay ko eh. Kinuha naman na matandang gahama ng oportunidad na ito. Wika naman ito na papayagan siya basta ibabawas ang masisira niyang paninda. Halos hindi naman makapaniwala si Mario. Dahil maliit na nga lang ang kanyang kita sa pagbibenta ng mga ito, ngunit kukuhanan pa ng matanda. Kahit labag man ito sa kanyang kalooban ay hindi niya pa rin ito magawang tanggihan dahil sayang ang kanyang kinikita. Binigyan siya ng mga paninda pagkatapos ay naglakad na si Mario sa papuntang lugar ng kanyang tinatambayan. Napasinghal na lamang siya nang madaanan na naman niya ang bahay ni Julian. At katulad ng kanyang inaasahan, lumapit na naman ito sa kanya. Wala itong takot manakit ng kanyang kapwa dahil isa itong anak ng respetadong mayor. Di ba bibigyan mo ako ng tinda mo? Di naman ako pumayag ah. Kaya hindi kita bibigyan. Aba, matigas ka pa rin hanggang ngayon Mario ah. Gusto mong mabugbog? Huwag kang gumupo. Ayaw mong magbigay di ba? Pwes dapat lang nabigyan ka ng leksyon. Tigil mo na yan. Pagkasigaw ni Elias ay bigla siyang tumakbo at sinuntok si Julian sa pisngi. Kagad na pumasok si Julian sa loob ng bahay na umiiyak. Habang si Elias naman ay dali-daling nilapitan si Mario. Hindi mo dapat ginawa yun. Bakit naman hindi pwede? Pinapahamak mo lang ang sarili mo eh. Huwag mo na yun masyadong isipin. Tara na, sasabayan na kitang ilako ang tinda mo. Maraming salamat na lang Elias. Pero kaya ko na to. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ako. Napasinghal na lamang si Mario. Dahil sa sinabi niyang ito, wala na siyang nagawa kaya hinayaan na lang niya si Elias na tulungan siya sa pagtitinda. Ilang oras na silang nasa kalsada. Maggagabi na naman ay hindi pa rin nauubos ang paninda ni Mario. Nagsimula na silang magbilangan kung magkano pa ang kailangang kitain ni Mario. Nalungkot siya dahil kaunti pa lang ang kanyang kinikita. Wala nang bibili ng ganitong oras. Bayaran ko na lang yung natitira at kakainin na lang natin. Ayos ka lang Elias. Kahit wag na. Baka kailanganin mo rin yung pera. Sobra-sobra na ibinibigay mong tulong sa akin. Ano ko ba? Okay lang yun. Teka, bakit na naman ba binubuli ng bata kanina? Nagsumbong ka na ba kay teacher sa tuwing nambubuli sila sa'yo? Para saan pa ang pagsusumbong Elias? Nakita mismo ni teacher yung mga nangyayari pero nagpasilaw siya sa pera sa magulang ni Julian eh. Kaya sinasabi ko sa'yo, huwag mong kalabanin ng batang yun. Mapepera sila. Eh sino bang teacher ang tinutukoy mo? Si Ma'am Santos, yung advisor natin. Sigurado ka?
Akala ko mabait si ma'am. Pwes, yan ang akala mo. Lahat siguro ng tao nagbabago dahil sa pera eh. Sa pag-uusap nilang ito ay mas lalong dumilim ang paligid. Kaya naman dali-dali nang iniabot ni Elias sa mga perang papel sa kanya. O sa'yo na yung extra na 100. Aalis na ako. Babay na. Naiwan namang mag-isa roon si Mario at nakatulala. Sakto namang napadaan rin ng kanyang ina mula sa kanyang paglalabada. Anak, nandiyan ka pa pala. Mukhang madami pa yung tinda mo ah. Halika na, sumabay ka na sa akin at pupunta ako doon sa paglalaban ko bukas. Ilako natin yan habang naglalakad. Naku, wag na po nay. Ibabalik ko na po ito para makapagpahinga na po tayo ng maaga. Ganun ba? Ay sige, para pagbalik mo makakain na tayo ng hapunan. Nagmamadali si Mario na pumunta sa tindahan para ibalik na ang mga paninda. Kakatok na sana siya sa pinto nang marinig niyang may tao sa loob. May pinag-uusapan ng mga ito kaya hindi maiwasan ni Mario na makinig saglit. Doon niya nalaman na pinagkakaisaan lang pala siya na matandang kinukuhaan na niya ng paninda dahil niloloko siya sa presyo ng mga produkto para maliit lang ang maibigay niyang kita kay Mario. Nang marinig yun, ay laking inis ni Mario. Kumatok pa rin siya sa pinto at isinauli ang mga paninda. Pagkakuha niya sa kanyang kinita ay walang gana siyang naglakad pa uwi. Mas lalong nasaktan si Mario sa kanyang nalaman na parabang pinagkaisaan siya ng mundo kaya naisip niyang ayaw sa kanya ng mga tao. Hulala at wala sa sariling naglalakad si Mario pa uwi. Medyo madilim na rin ang paligid. Nadaanan niya ang bahay ng kanyang guro. Hindi na sana niya papansinin pero nakita niyang may aswang na umaaligid sa bahay ng guro. Naganap siya ng pwedeng pasukan na hindi siya mapapansin ng aswang. Balak niyang balaan ng mga nakatira sa loob na may aswang sa labas ng bahay nila. Nakita niya naman ang daanan ng aso. Kaya kaagad niya itong pinasok dahil kasya siya roon sa butas. Buwis buhay siyang pumasok sa loob. Nang makita siya ng guro ay napasigaw na lamang ito sa takot. At higit pa roon ay pinagbibintangan siyang kasapi ng aswang. Pinapalayo siya nito. Makailang beses ring nagpaliwanag si Mario. Hanggang sa muling nagwala ang manananggal sa labas ng bahay. Saka pa lamang natauhan ng guro. Buntis ka po ba, ma'am? Sumagot naman ng guro na paano naman siya mabubuntis ni wala naman siyang nobyo. Magsabi ka po ng totoo kasi di ba ang inaaswang lang ay buntis? Doon napahagulgol ang guro at sinabing 3 buwan na nga siyang buntis. Nanginginig na ito sa takot at nagsimula na magpanik. Nalaman pa ni Mario na gabi-gabing inaaswang ang kanyang guro at hindi na niya alam ang gagawin dahil mag-isa lang siya sa bahay. Ang sabi po nila, maganda na lamang daw ng asin at bawang. Isa rin daw po yun sa pangontra sa aswang. Tara po sa kusina, kumuha tayo ng asin at sabuyan natin ng aswang para umalis na siya sa bubungan. Dahil sa takot ng guro ay sinabi niya itong sa kwarto na lamang siya magtatago kung sakasakaling mabuksan ng aswang ang pinto para hindi siya masaktan. Sige po ma'am, susubukan ko pong palayasin ng aswang sa bubong ha. Kapag po hindi natin yan itinaboy, hindi rin yan aalis. Malakas na kalabog ang narinig nila mula sa labas ng pintuan. Sa kanilang pagsilip ay nakita nila ang nakakatakot na figura ng aswang. Takam na ito at nagwawala na. Habang sumisilip si Mario sa bintana, ang siya namang pagpako ng kanyang guro sa dulo ng higaan sa silid nito. Hindi man lang ito makagalaw dahil sa panginginig dahil sa takot. Mabilis silang naamoy ng aswang kung nasaan sila, kaya naman sinimulan ng sirain ng manananggal ng pintuan hanggang sa makapasok na ito sa bahay. Dali-dali namang pinagsasabuyan ni Mario ng asin ang manananggal. Hindi niya hinintuan hanggang sa nakita niyang nagkasugat-sugat na ang aswang. Dahil maliksi siyang kumilos, naglusot-lusot siya sa ilalim ng mesa at kapag nakakakuha ng tiyempo ay nagsasaboy na naman ng asin.
Sinabuyan niya rin ng asin ang sahig at kama sa silid kung saan naroon ang kanyang guro. Dahilan para hindi makapasok ang aswang. Napasigaw na lamang ng husto ang guro at sinabing huwag itong magkakamaling lumapit. Pinulot nito ang matulis na kahoy sa sahig at iniamba sa aswang. Sa tuwing susubukan ng manananggal na lumapit, siya ring pagsaboy ni Mario ng asin hanggang sa tuluyan ng maubos ang isang garapon. Nangihingi naman ng pasensya ang guro kay Mario at sinabing ayaw pa raw niyang mamatay. Naku, hindi po tayo mamamatay, ma'am. Itong aswang pong papatayin natin. Pagkatapos niyang sabihin ng mga katagang yon, ay kaagad siyang itinulak ng guro papunta sa direksyon ng aswang. Sobrang ikinagulat ni Mario ang ginawang yun ng kanyang guro. Inutusan pa ng guro ang aswang na kainin na si Mario. Tutal, wala namang itong kwenta. At hayaan na lamang daw siyang mabuhay. Hindi naman nakinig ang aswang, kaya inalok ng guro ang manananggal ng pera at alahas. Ang aswang ay mas lalong nag-apoy sa galit at kaagad na sinunggaban ng guro. Pero malakas ang loob ni Mario na labanan ng aswang. Kumuha pa siya ng maraming asin sa kusina at walang tigil na isinaboy sa aswang hanggang sa lumipad ito palayo. Halos manlambot naman si Mario matapos ang pakikipaglaban niya sa aswang. Galit niyang tiningnan ng kanyang guro na hiyang-hiya sa mga sinabi nito. Hindi na siya nagsalita pa. Umalis na lang siya sa bahay na yon at umuwi na. Ilang minuto pa ang nakalipas nang nakarating na siya sa bahay. Nadatnan niya naman ang kanyang ina na nakaupo sa sala na hingal na hingal. Anong nangyari sa inyo, Nay? Bakit hingal na hingal kayo? Wika ni Mario kahit ganun rin ang kanyang nararamdaman. Huwag mo na akong isipin. Wala lang ito. Bakit ginabi ka sa pag-uwi? Nay, hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin. Sinugot ng manananggal ang bahay ni Mami. Baka karma niya yun, anak. Sige na, maglinis ka na ng katawan mo at magbihis. Kumain ka na rin. Busog na ako. Kumain na rin ang kapatid mo. Sige na, magpapahinga na ako, ha? Kinaumagahan, balitang-balita sa kanilang baryo ang naganap sa guro. Dahil doon ay kumalat na may aswang sa kanilang lugar. Pagdating naman sa eskwelahan, napagkaisa na naman si Mario ng mga kaklase. Salot ka talaga! Salot! Nang dahil sa'yo, inaswang ang guro natin. Ano, masaya ka na? Kahit saan ka dumikit, minamahala sila eh. Wala naman akong ginawang kasalanan ah. Salot ka! Salot! Salot! Dahil wala namang guro ng oras na yon, ay mas pinili ni Mario na lumabas na ng paaralan. Dahil wala naman siyang mapagkakakitaan, binalikan niya ang matandang kinukuhaan ng mga paninda. Nakilang tawag pa lang siya ay ipinagtabuyan na siya nito. Doon niya nalaman na kumalat na pala sa kanila na malas siya. Sinabi ng matanda na hindi na siya bibigyan ng paninda. Lalong nagtanim ng sama ng loob si Mario pagkarinig sa mga salita ng matanda. Wala naman akong ginawang masama sa inyo. Bakit kayo masama sa akin? Ang sasama ninyo! Napagdesisyonan na lamang ni Mario na sumaglit sa palengke. Baka sakali makahanap ito ng raket doon. Nakakuha naman siya ng trabaho bilang isang tindero at tagahakot sa isang maliit na tindahan ng gulayan. Bago tanggapin si Mario ng may-ari ng pwesto, ay sinabi nitong 2 kilong bigas at mga reject na gulay ang may papasahod sa kanya. Lumapad ang ngiti ni Mario nang marinig yon. Para sa kanya ay isa na itong biyaya. Ayos na po yan. Salamat po. May pangsaing na po kami sa kaulam. Pwedeng-pwede na po yan. Kinagabihan, umuwing masaya si Mario. Kahit na hindi na siya nakapagbenta ng paninda ay may bago na siyang trabaho. Hinanap niya kaagad ang kanyang ina, ngunit wala ito sa bahay. Kanina para umalis ng bahay ang kanilang ina, sabi ng nakababata niyang kapatid. Ganun ba? Huwag ka na mag-alala. Nandito naman ako eh. Ako na magluluto ng pagkain natin. Nagsaing muna siya pagkatapos ay hinugasan ng mga gulay. Naging mabait rin naman ang may-ari ng gulayan
kaya binigyan siya nito ng kaunting karne ng manok. Maya-maya ay dumating na ang kanyang ina. Katulad ng nakaraan ay hingal na ito. Ngunit ngayon ay may mga latay na ang ibang bahagi ng kanyang katawan. Saan ka po galing, Nay? Bakit may mga latay ka sa katawan? May mga sugat ka pa, oh. Huwag mo na akong pansinin, Mario. Sandalit magluluto ako. Alam kong gutom ka na. Ako na po magluluto, Nay. Magpahinga na po kayo dyan. Hintay lang po tayo, ha. Sandali lang naman tong lutuin, eh. Masayang nagsalo-salo ang pamilya ng mga oras na yon, nang biglang may kumaluskos sa kanilang dingding. Mabilis lang naman marinig ang kaluskos dahil plywood lang naman ang dingding nila. Nataranta naman ang ina ni Mario at agad niyang pinapasok sa loob ng kwarto ang mga anak, habang siya nagpaiwan sa sala at nakaabang sa kung ano ang gumagawa ng ingay doon sa labas. Dali-daling kinuha ni Mario ang nakatagong buntot ng pagi sa kanyang damitan. Nanlaki naman ang mga mata ng kanyang ina nang makita ang buntot ng pagi. Nakita ni Mario ang panginginig ng kamay ng ina nang makita ang latigo. Saan galing yan? Bakit may ganyan? Sabi po ni tatay dati, itago ko raw po ito, eh. Magagamit ko raw po kapag kailangan. Panlaban daw po ito sa aswang. Baka po kasi aswang ang nasa labas, eh. Hindi ka dapat nagtatago ng ganyan. Nay, wala po tayong ibang panlaban, eh. Wala nga po tayong asin dito sa bahay. Kasi sabi mo masama sa katawan ng tao yun. Doon nagkasakit ng tatay kaya hindi tayo gumagamit ng asin. Ano bang ibang lalaban natin sa aswang? Wala rin po tayong bawang kasi wala tayong pambili. Kahit na. Basta po. At muli na namang kumaluskos ang nasa labas. Kaya alerto lang ang mag-iina sa kung ano ang pwedeng mangyari. At sa isang kisap mata, nasira ang kanilang pintuan. Tumambad sa kanilang harapan ang isang nakakatakot na figura ng aswang. May matutulis itong mga pangil, matatalas sa kuko at nandilisik na mga mata. Noong mga oras na yon, nanginginig na sa takot si Mario. Halos mabitiwan na niya ang buntot pagi na kanyang hawak-hawak. Mario, iwanan mo na ang buntot pagi dyan. Pumasok ka na sa kwarto. Protektahan mo ang kapatid mo. Pero Nay, paano naman po kayo? Sundin mo na lang ay pinag-uutos ko. Dali! Iniwanan na nga ni Mario ang buntot pagi sa harap ng kwarto. Saka siya dali-daling pumasok sa loob. Dito na nagsimulang umatake ang aswang. At mabilis nitong pinagkakakalmutang ina ni Mario. Buti na lang ay mabilis naman itong nakailag sabay dampot sa buntot pagi. Iwinasiwas niya ito sa aswang na siya ring mabilis na nakailag sa mga atake ng ina ni Mario. Sa bilis ng kilos ng mga ito, ay nakalmot ang likod ng ina ni Mario. Napalod ito habang kinakapa ang kanyang likod. Nanlaki ang mata ni Mario nang makitang may umaagos na dugo sa likod ng ina. Nay! Diyan ka lang. Huwag kayong lalabas ng kwarto. Isara mo ang pinto. Sa muling pag-atake ng aswang, ay sinalubong ito ng paghampas ng buntot pagi at tinamaan ng aswang sa likuran nito. Napaimpit naman ang aswang sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Kinuha na ng babae ang tsansang ito para tagain sa likuran ng aswang gamit ang itak na itinago niya sa ilalim ng mahabang upuan na yari sa kawayan. Nang makita ng ina ni Mario na hirap na ang aswang na kumilos, muli niyang pinag-aampas ito ng latigo, dahilan para tuluyan ng manghina ang aswang. Nagmamadaling tumakas ang aswang at hindi na nila hinabol. Napabuntong hininga ang ina ni Mario dahil sa pagod. Nay, ang galing nyo! Natalo nyo ang aswang! Tulungan mo akong linisin at ayusin ang bahay. Opo! Kahit gabing-gabi na, ay nilinis nila ang buong bahay. Kinumpunin nila ang mga nasirang bahagi ng bahay. Inay, ano bang pakay sa atin ng aswang? Hindi ko alam, anak. Isa lang ang sigurado ko. Gusto tayong patayin ng aswang. Pero Nay, wala tayong atraso sa kanya, di ba? Simula ngayon, mag-ingat ka na ha. Hindi natin alam kung meron pang mga aswang sa paligid.
Huwag mo ring sabihin ang pangyayaring ito kahit kanino man. Naiintindihan mo ba, Mario? Opo, inay. Kinaumagahan, may panibagong biktima na naman ang aswang. Ang matandang nag-uutos kay Mario na magbenta ng candy. Patay na. Sinabing sinalakay sila ng aswang at pinuntirya ang matanda. Matinding bulungan at laman ng tsismisan sa kanilang lugar ang mga nangyayaring kababalaghan. Sa ilang dekadang pananahimik ng lugar na yon, ay ngayon lang sila inatake ng mga aswang. Sunod-sunod pang nambibiktima ang mga aswang na parabang hindi ito natatakot sa taong bayan. Isang araw, may napansin na kakaiba si Mario sa kanyang ina. Hindi na ito masyadong kumakain tulad ng dati at may ugaling ipinagbago. Pumasok pa rin si Mario sa eskwelahan. Panibagong guro na ang nakita niya. Kapalit ito ng gurong umalis sa lugar dahil sa takot. Sa oras ng recess, nakasanayan na ng mga batang kutsain si Mario. Ito ang paborito nilang ginagawa. Kaagad namang sinita ng bagong guro ang mga kaklase niya. Nakita naman ni Mario na kagaya ng ginagawa ni Julian sa mga guro, inabutan nito ng makapal na perang papel ang bagong guro. Napasinghal na lamang si Mario dahil alam na niya ang ibig sabihin nun. Pero ikinagulat niya ng tanggihan nito ng bago nilang guro. Aniya, matanda na siya at hindi na niya kailangan ng ganoon karaming salapi. Maya-maya ay hinila si Mario ng guro papalabas ng classroom para kausapin. Tinanong siya nito kung parati raw ba siyang binubuli ng kanyang kaklase. Tumango-tango naman si Mario sa tanong nito. Kaagad na naintindihan ng matandang guro ang sitwasyon. Inabutan nito ng pera si Mario. Sabi pa ng matanda, mamayang gabi sa kabilugan ng buwan, sundan niya ang kanyang ina. Huwag raw siyang magpapalata at doon niya malalaman ang nakatagong sikreto nito. At kapag hindi maganda ang mangyari, ay magpakalayo-layo na sila sa lugar at magbagong buhay na sila. Tumunog ang bell, hudyat na ang recess ay tapos na. Kaya pumasok na sila ng silid. Buong araw ay pinag-iisipan ni Mario kung ano ang ibig sabihin ng bago nilang guro. Hindi yun sinunod ni Mario. Bakit kaya niya yun sinabi? Kalokohan. Bakit ko naman susundan si nanay? Baguhan lang siya dito, kaya wala siyang alam. Hindi naman kami kilala. Hindi pa niya alam ang nangyayari sa lugar namin. Magiging kagaya rin siya ng dati naming teacher. Aalis din siya sa takot. Nang mga sumunod na araw, naging mainit ang tingin ng kaklase niyang si Julian sa kanya. Dahil parabang pinapalabas ng guro na mas pabor siya kay Mario kaysa sa iba. Hoy, Mario! Pasipsip ka na naman sa teacher, ha? Ang galing mo naman! Ano bang pinagsasabi mong sipsip? Hindi ko gawain yung ganun, no? Pag ka na magmangmangan pa, kitang-kita at alam ko ang galawan mo. Malapit nang matapos ang taon, Julian. Pwede mo ba akong lubayan? Maghanap ka ng bagong kutsain. Ha? Ang tapang mo naman! Ano? Ayaw mo na ba kami, ha? Hindi naman sumagot si Mario. Nagdire-diretso na lamang sa kanyang paglalakad. Nagdire-diretso na lamang siya sa kanyang paglalakad. Pilit na niyang iniiwasan ng kaklase pero ito din naman ang lapit ng lapit sa kanya. Hindi naman alam ng ina nito ang pangyayari sa loob ng paaralan. Ayaw niyang sabihin sa ina at baka magwala ito at mapahamak. Naging alalay ng bagong guro si Mario. At bilang kapalit ng pagsunod sa mga utos nito, binibigyan siya nito ng mga gamit sa pag-aaral, pagkain at iba pang pwedeng ibigay nito kay Mario na ikinainggit ng ibang estudyante. Dahil doon ay pinag-iinitan pa lalo si Mario ng kaklaseng si Julian. Kaya ang nangyayari, parating umeeksena si Julian tuwing may iuutos ang teacher kay Mario. Wala namang magawa ang guro dahil nasusulsulan siya ng kanyang kasama. Sabi nila na maging mabait na lang daw sa anak ng mayor. Dahil kung hindi, baka mawalan siya ng lisensya at hindi pa niya magustuhan ang gagawin.
Bandang 6:00 na nga noon nang matapos sa gawain sa eskwela ang bagong guro ni Mario. Dahil doon ay ginabi na rin si Mario sa pag-uwi. Tinatapos kasi niya ang mga ipinakikisuyong utos ng kanyang guro. Sinabihan siya ng guro na sabayin sa kanya itong umuwi. Nandun din si Julian at binabantayan naman si Mario dahil sa inggit dito. Mauna na po kayong umuwi, ma'am. May sundo naman po ako eh. Maya-maya darating na yun. Sigurado ka bang dadating pa yung sundo mo? Anong oras na oh? Darating yon. Isa pa, ngayon lang naman nahuli ng pagsundo sa akin yun eh. Kapag hindi pa dumating yung sundo mo mamaya, lalakad na tayo pa uwi ah. Ako? Lalakad? Baliw ka ba? Saka bakit ka nga pala may paki sa akin? Gusto mo ba akong gantihan? Mali ka nang iniisip. Hindi kita gagantihan at wala naman akong balak. Ang akin lang eh, ligtas ka makakauwi ng bahay. Di ba nga may mga aswang sa paligid? Pwes, hindi ko kailangan yon. Saka di ako takot sa aswang, no? Talaga ba? Bakit ikaw? Kaya mo ba ang aswang? Tapang-tapangan ka. Alam mo naman, kayang labanan ng aswang. Kalahating oras din ang kanilang pag-aantay pero wala pa rin ang sundo ni Julian. Kaya inaya na ni Mario ang kaklase na maglakad na pauwi. Ayoko nga, maputik ang daanan, tsaka madilim. Ano? Ayaw pa bang sumama? Maiwan na kita dyan, uwi na ako. Ay naku, ang kulit mo! Matagal ding nag-isip si Julian. Mukhang iniisip niyang mabuti kung dapat bang maglakad o sumakay. Dahil wala naman siyang maaninag na mga taong dumadaan, ay agad na itong sumama kay Mario. Hoy, hintayin mo ako! Madilim na ang paligid ng mga oras na yon. Wala man lang ilaw sa daraanan. Nakarinig na naman ng pagaspas ng malaking pakpak si Mario. At muli na naman bumalik sa kanyang alaala ang nangyari sa kanya sa gubat. Dali-dali niyang hinila si Julian paupo sa may damuhan. Oh, bakit? Anong ginagawa mo? Ang kati-kati ng mga damo eh. Huwag kang maingay. Huwag kang gagawa ng kahit na anong ingay. Ha? Bakit? May aswang. Kaya huwag kang maingay. Bumaka sa mukha ni Julian ang pagtataka. Sabay nagpakawala ng malakas na pagtawa. Ha? Seryoso ka ba, Mario? Wala naman ako nakikita. Kung meron, di sana eh, sinugod na tayo nun. At saka, ha? Hindi pa man nakakatapos ng pagsasalita si Julian ay bigla na lamang may kumalmot sa kanyang likod. At sa kanyang harapan nga ay nakita nila ang figura ng isang manananggal. Tulong! Habang si Mario naman ay parang binuhusan ng malamig na tubig sa sobrang gulat. Ang buong akala niya ay makakaligtas na siya sa pag-atake ng aswang. Ngunit laking gulat na lamang niya nang lampasan lang ng manananggal si Mario at agad na inatake si Julian. Hinila kaagad ng aswang sa paa si Julian. Napayak na lamang si Julian na humihingi ng tulong. Imbis na iwanan ni Mario si Julian para man lang makaganti sa rito, ay hindi niya pa rin ginawa. Mas minabuti niya pa rin gawin ang tama. Humanap siya ng malaking bato sa kanya, pinukpok ito sa ulo ng aswang. Napapitaw naman ang aswang sa kanyang pagkakahawak sa paa ni Julian. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin tinitigilan ng aswang ang kanyang paghatak sa kaklase ni Mario. Nakita ni Mario na puno na ng sugat ang buong katawan ni Julian. At sa tuwing lumalapit at naaamoy ng aswang ang dugo, ay mas lalo pa itong natatakam. Bitiwan mo siya, aswang! Ako ang harapin mo! Hindi naman niya masarap eh. Mataba lang siya pero ma-high blood ka. Ba't sinaulo ka? Kapag ako nakawala rito, lagot ka sa akin. Ma-high blood pala ha. Ako ang na-high blood sa'yo. Nagisa ni Mario ng malaking bato ang aswang kaya agad na napabitaw muli ang aswang. At sapat ng oras na yon para makatakas ang dalawa. Julian, bilis! Eto na nga. Napatpad sila sa isang abandonadong building at sa pinakamadilim na parte ng building sila nagtago para hindi sila makita ng aswang. Sa sobrang takot nga ng dalawa ay halos pati paghinga nila ay kanilang pinipigilan. Matagal din ang aswang na patingin-tingin sa paligid.
bago na pagdesisyon ng umalis na. At nang makasiguro sina Julian at Mario na wala na talagang aswang, saka pa lamang sila naglakas ng loob na lumabas para tingnan ang paligid. Inihatid ni Mario si Julian sa kanilang bahay, bago nagpatuloy sa kanyang pag-uwi. Pero ni pasalamat ay wala man lang siyang natanggap kay Julian. Kahit na isinakripisyo pa niya ang kanyang sariling buhay para sa kanya. Kaya naisip niya, mukhang ganun talaga pag mayayaman. Hindi sila marunong tumanaw ng kahit na anumang utang na loob, pero kahit na ganoon ay nagkibit-balikat na lamang si Mario. Sanay na siya sa ganitong eksena. Imbis nga magpasalamat sila sa kabutihang ginawa niya, ay madalas na iniinsulto pa siya. Pagka-uwi ni Mario sa bahay ay agad na bumungad sa kanya ang kanyang nag-aalalang ina. Kanina pa pala ito nag-aantay sa kanya. Pero isa lamang ay pinagtataka ni Mario sa ina. May malaking bukol ito sa kanyang noo. Inay, ano nangyari sa inyo? Bakit may bukol na naman kayo sa noo? Wala ito, Mario. Ikaw, bakit ngayon ka lang nakauwi? Kasi inay, mahaba pong kwento. Sige na Mario, sabihin mo na sa akin. Ako ang nanay mo kaya dapat wala kang inililihim sa akin. Kasi naman nay, pauwi na kami. Saka naman kami inatake ng aswang. Ikaw? May mga kalmot ka ba ng aswang? Tingin nga. Wala po nay, kaunting galos lang po. Pero hindi naman ito malala. Pero inay, si Julian, puno ng galos ang katawan. Ha? Ayos lang kaya siya inay? Oo naman, ayos lang yon. Saka maraming perang pamilya nila. Kaya dapat hindi mo na yun inaalala. Di ba, lalagnatin, hayaan mo na sila anak. Hindi mo dapat iniisip ang mga taong hindi ka naman iniisip. Sa bagay po, tama po kayo. Bully pa naman siya. Palagi akong binubuli. Bakit ngayon mo lang yan sinasabi? Kasi nay, baka mapaaway po kayo Saka alam niyo naman ang pamilya ni Julian. Mayor ang papa nun. Lahat yata nababayaran niya Wala tayong pakialam kung ano man ang narating nila sa buhay anak. Basta sa atin, lumaban tayo ng patas. Inay, sa panahon ngayon, hindi na uso yan. Basta nasa kapangyarihan ka, ikaw ang mas lamang. Kung anak talaga ng mayor yang Julian na yan, bakit hindi yan pinaaral ng mayor sa pribadong paaralan? Hindi ko po alam, Nay. Basta, wag na kayo mag-alala sa akin, ha? Ako nang bahala sa sarili ko. Tumayo naman na si Mario sa pagkakaupo at kaagad na tinungo ang kanilang maliit na banyo. Dala ang isang maliit na gasera na tanging ilaw niya sa loob. Naglinis siya ng sarili bago matulog. Ilang araw na rin hindi nakikita ni Mario si Julian at ito nga ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay niya dahil ngayon ay wala nang kukutya sa kanya. Umalmad din naman ang mga kaklase niya dahil sa pagtatanggol ng guro. Ang akala ni Mario ay magiging mapayapa na ang kanyang buhay pero hindi pa rin pala. Isang umaga habang nagtuturo ang guro ni Mario, isang babae na hindi aabot sa 30 ang edad ang lumapit sa guro. Nag-usap sila ng masinsinan at sa mga oras na yon, hindi rin alam ni Mario kung ano ang nararamdaman dahil kita niyang sobrang seryoso ang pinag-uusapan ng dalawa. Maraming eksena ang pumasok sa kanyang isipan at mas lalo pang ang kumabog ang puso ni Mario nang tawagin siya ng guro. Pinapapunta niya si Mario sa principal's office dahil may gusto raw kumausap sa kanya. At hindi nga nagkamali ang hula ni Mario. Ang ina ni Julian ang nagpatawag sa kanya. Gusto niyo raw po kong makausap? Ano pong sadya niyo sa akin, ma'am? Nandito ako para mag-imbestiga. Ano nangyari sa anak ko? Kasalamat ka talaga at hindi ko pa kayo sinampahan ng kaso. Sabi niya kasalanan mo raw mga sugat niya sa katawan. Ano po bang pinagsasabi niyo? Saka wala naman akong alam sa mga pinagsasabi niyo Nung gabing umuwi ang anak ko, ang dami niyang sugat. Ikaw lang ang kasama niya nung gabing yon, hindi ba? Alam mo bang hanggang ngayon nakaratay pa rin siya sa higaan? Hindi gumagaling ang sugat niya? Peste ka? Inatake po kami ng aswang, ma'am. Kaya po kami may mga galos. Sinungaling ka? Ganyan ka ba tinuruan ng nanay mo? Palibhasa, wala kasing pinag-aralan ng nanay mo.
Pasensya na kayo ma'am pero nagsasabi ako ng totoo. Sana naman po huwag niyong idamay ang nanay ko sa gulong ito dahil wala naman siyang alam sa nangyayari. Baka karma na yan sa anak niyo. Sa dami niyang binubuli sa para lang to. Ganti na yan sa kanya. Anong sinabi mo? Akala ko po edukado kayo. Pero bakit pumapatol kayo sa akin? Imbis na magpasalamat niyang si Julian na yan sa ginawa ko para sa kanya, ako pang ginawa niya ng masama. Pinagtanggol ko pa nga siya eh. Pinotektahan ko siya laban dun sa aswang eh. Bakit ganyan ang ginagawa niyo sa akin? Hindi naman siguro makatarungan yan. Kung nagtitimpi lang ako sa iyong bata ka ha? Pero kapag may nangyari sa anak ko, humanda ka sa akin. Bakit po ako? Dahil kasalanan mo. Mula ngayon, wag ka nang lalapit sa anak ko. Halika, sumama ka sa akin. Saan po tayo pupunta? Saan niyo po ako dadalhin? Sa bahay. Ipapakita ko sa iyo ang kalagayan ng anak ko para malaman mo ang mga ginawa mo. Nang marating nga nila ang kwarto ni Julian, ay kita niya na nakaratay ito sa higaan. Naging kakaiba rin ang itsura ng kanyang sugat na natamo niya mula sa aswang. Bibigyan kita ng kahit na ano, basta pagalingin mo ang anak ko. Po, pero hindi naman po ko doktor, mami. Kaya hindi ko po siya magagamot. Tanging magagawa ko lang, ialagaan siya. Kung ganon, pwes, ikaw ang maghanap ng doktor na gagamot sa anak ko. Ang dami ng doktor na tumingin sa kanya, pero hindi siya gumagaling sa mga sugat niya. Pananakit ang ginawa mo, ha? Wala po talaga akong alam sa sugat niya, ma'am. May kakilala po ako, ma'am, pero kailangan niyo magtiwala sa kanya. Sa oras na insultuin niyo siya, hindi niya na itutuloy ang panggagamot niya sa anak ninyo. At ng mga oras na yon ay naging desperada na ang ina ni Julian, kaya pumayag nito sa sinabi ni Mario. Agad na sinundo ni Mario ang isa sa magaling na albularyo sa kanilang lugar. Hindi naging madali para sa albularyo ang maggamot sa sugat ni Julian. Pero buti na lang daw at hindi pa masyado itong pinatagal dahil kung hindi ay malalaso na ang kanyang katawan. Sinabi ng albularyo na ang mga sugat ay gawa ng aswang kaya hindi talaga mapaghihilom ng gamot na gawa ng tao o siyensya. Nang matapos na ang albularyo sa panggagamot, ay inabutan siya ng ina ni Julian ng pera bilang bayad sa serbisyo nito. Umalis na rin ang albularyo pagkatapos magamot si Julian. Aalis na sana si Mario dahil nararakit na naman siya sa palengke, ay bigla siyang tinapunan ng mga papel na pera ng ina ni Julian. Kunin mo ang pera na yan, bata. Tapos huwag ka nang lalapit sa anak ko, ha? Balita ko kasi puro ka kamalasan. Naku po, Ma'am Ana. Hindi po kong lumapit sa anak ninyo. Siya po ang panilapit sa akin eh. Saka siya ho ang bayaran nyo para huwag nang mambuli. Mahirap lang po kami pero hindi kami natanggap ng pera na di po pinagtatrabahuan. Turo po kasi ng tatay ko yun eh. O sige po, aalis na po ko. Diretso ng palengke ang kanyang punta at katulad lang ng kanyang ginagawa, nagtatrabaho siya sa ali na nagpapahakot sa kanya ng mga gulay. Pero sadyang sinusundan siya lagi ng kamalasan dahil sinabihan siya ng ali na huwag na magtrabaho sa kanila dahil baka malasin din siya. Wala nang nagawa si Mario. Malungkot niyang nilisan ng lugar. Maya-maya ay napansin niya ang ina ni Julian na papalapit sa kanya. Oh, Nay, po, ano na naman pong ginagawa niyo dito? Nakikiusap ako sa inyo, huwag na kayong manggulo. Puro na nga ako kamalasan eh. Tanggapin mo na ang ibibigay ko. Alam ko naman kailangan niyo din ng pera. Heto, kunin mo. Hindi na kailangan. Hindi namin kailangan ng pera ninyo. Makisabi na lang sa anak niyo na huwag na siyang mambubuli sa akin dahil nagtatrabaho naman ako ng marangal eh. Pilit pa rin inaabot ng babae ang pera. Para hindi na magkaroon ng eksena pa ay tinanggap na niya ang pera. Ibinigay niya sa kanyang ina ang pera na ikinutuwa naman ito. Ikinuwento ni Mario ang nangyari sa kanyang ina at hindi na naman ito umimik. Masasabi mo ngang may sariling pakpak ang balita. Paglabas ni Mario papunta ng paaralan ay kaagad siyang kinumpronta ng mga tao. Sinabi pa sa kanya na mukha siyang pera at makasarili. Bakit kailangan pa raw niyang manghingi ng bayad sa pagtulong kay Julian, gayong kaibigan naman daw niya ang kaklase?
At ito na nga ang ikinatatakot ni Mario, ang ganitong pangyayari. Alam niyang wala namang naidudulot sa kanyang maganda ang alok ng babae dahil gagamitin lang ito sa pangpababango ng pangalan nila at sila ang madidiin. Hinagabihan nga noon ay gustong kumprontahin ni Mario ang babae, pero bigo siyang makita ito. Buti na lamang talaga at nagkasalubong sila. Sakay ang babae ng isang mamahaling sasakyan nito. Kaagad na hinarang ni Mario ang sasakyan para mapahinto ito. Napalabas ang babae sa pag-aakalang nakasagasa ang kanyang driver. Bakit niyo ginawa yun? Balak niyo ba kaming ipahiya? Ikaw na naman bata ka. Ba yun? Balita yung pagbibigay niyo ng pera sa akin eh. Maraming galit sa akin, ma'am. Hindi ba tinanggap mo ang pera? Di mukha kayong pera. Saka, bayaan mo na nga mga tao. Matatapos din yan. Mga inggit lang yan. Sige na, umuwi ka na bata. Sobra na yung ugali nyo. Hindi ko kayo kailangan, mga hampas lupa kayo. Kayo naman ang nagalok ng pera. Bakit kami pong lumalabas na masama? Hindi na tinuloy ni Mario ang sinasabi at akmang tatalikod na sana siya para umalis na dahil wala rin namang mapapala at sayang lang sa oras. At ng mga oras na yon ay nagpakita na naman ang manananggal na uhaw sa laman ng tao. At sa muling pagkakataon, ang ina naman ni Julian ang inatake nito. Pinagkakakalmot nito ang mga braso ni Ana. Kasabay ng pagsasakal sa liig nito. Wala na naman sa sariling nakatayo si Mario sa harap ng babae. Nakatulala lamang siya sa mga nangyayari. Nagmamakaawa naman si Ana na tulungan siya ni Mario. Pinangakuan pa ng babae si Mario ng malaking halaga na pera. Pati ang driver ng babae ay natake ng aswang. Pero dahil sa takot nito ay tumakbong palayo ang driver. Pero ng mga oras na yun ay gusto lamang ni Mario na magtago. Hindi na niya kinaya ang ganoong pangyayari. Pumatak na sa kanyang isipan ang mga nakakatakot na karanasan niya. Tiningnan na lang niya kung paano saktan ng aswang ang ina ni Julian. Ayaw din naman niyang makialam at baka mapasama na naman ang tingin sa kanya ng tao. Pinanood na lang ni Mario kung paano kalmutin ng manananggalang babae na parabang nawawala ito sa kanyang katinoan. Pati na rin ang likuran ng babae ay hindi nakaligtas sa kalmot. Nasira ang maganda nitong damit. Hinanghina na ang babae habang sinasambit ang salitang tulong. Pero nagtatago lang si Mario sa likod ng isang malaking puno habang tinatakpan ang kanyang tenga. Halos mawala na ang balat ng babae sa ginawang ito ng aswang. Naligo ang lupa ng preskong dugo nito. Nang sasaksakin na sana ng aswang ang tiyan ni Ana para wakasan na ang buhay nito, sakto namang may dumaan na isang magsasaka na pauwi na. Agad na nirespondihan ng babae. Kaya ng mga oras na yon ay umuwi na rin sa bahay si Mario. Nagtatatakbo siya at takot na takot. Pagka-uwi niya ng bahay, kinausap agad niya ang ina. Oh, Mario, saan ka ba nagsuot? Bakit ngayon ka lang? Diyan lang po sa tabi-tabi, Nay. Nagpahangin lang. Ay nako, Mario. Kung ngay wag mo pinaglololoko, ha? Kanina pa ako dito, pero hindi kita nakita dyan. Paano niyo naman makikita ako, Nay? Madilim ang paligid. Kahit ako, pahirapan sa paghahanap ng daan eh. Akala ko ba'y malapit ka lang dito? Ikaw ha? Ilang beses ko nang napapansin na ginagabi ka ng uwi. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Hindi ko naman ipapahamak ang sarili ko eh. Tsaka, umahanap lang ako ng racket. Ayaw ko naman po sa palengke lang ako magtrabaho. Ano namang masama kung sa palengke ka nagtatrabaho ha? Marangal na trabaho yan. Hindi naman sa kinakaya ko, Nay. Pero paano pag hindi na ako malakas? Kahit sa palengke, tatanggihan na ako. Di hamak na mas marami ang malalakas kaysa sa akin. Mabuti rin yan. Para maiahaw natin ang sarili sa hirap. Dahil ikaw ang panganay, inaasahan kong tutulungan mo ko ha. Opo, Nay. Maasahan mo ko dyan. Di mo na ako kailangan sabihan pa. Sige na. Mag-ayos ka na ng sarili mo. Maaga pa ang pasok mo bukas. Lumungo naman si Mario sabay ang paglalakad. Patungo sa kusina ay nag-ayos muna siya ng kanyang sarili bago kumain.
Naging balita at usap-usapan ang nangyari sa ina ni Julian. Marami ang nabahala sa kalagayan ng babae at ang iba naman ay parang ikinatuwa pa ang pangyayaring ito. Anila ay karma daw ito ng pamilya. Dahil kung tutuusin ay marami rin naman itong hindi nagawang maganda. Pumasok si Mario sa paaralan na parang ordinaryong araw lang. Konting tiis na lang ay matatapos na rin naman ang taon. Masaya si Mario nang makita si Julian na pumapasok na rin. Dahil sa sinapit ni Julian, buong akala ni Mario ay magbabago na ang ugali nito. Pero pagkalapit pa lamang nito sa kanya ay agad siyang sinuntok sa sikmura. Sinuntok din siya sa muka. Iyakin! Iyakin! Alalaking tao, umiiyak ka! Pwede ba, Julian? Kung tapos ka nang bugbugin ako, pwede ba hayaan niyo na ako? Kulang pa yan, Mario! Sa lahat ng kamalasang dulot mo sa amin! Wala akong ginagawa sa inyo. Sabi ni Mama, nandun ka nung sinugod siya ng aswang eh. Kaya naisip namin na baka kakampi mo yung halimaw na yon. Tagapagtanggol mo ba yon, ha? Nandito ka rin nung sinugod ako ng aswang eh. Pati ang dati nating teacher, inaswang nung nandun ka sa kanila. Salot ka! Hindi totoo yan. Salot! Hindi nga! At muli na namang nasuntok sa sikmura si Mario dahilan ng pagbulagta nito sa semento. Sakto namang dumating ang kanilang guro, kaya naman natigil ang mga pambubuli ng mga kaklase nito kay Mario. Agad na pinapunta sa opisina ng punong guro ang mga sangkot sa gulo, habang si Mario kakausapin ng guro pagkatapos ng klase. Ilang minuto ding kinausap ng guro si Mario bago niya napagdesisyonan na sabihin din sa ginang ang kanyang mga naging nakakatakot na karanasan. Halos hindi na naman kumurap ang guro habang nag-uusap sila ni Mario. Sinabi naman ng guro na babalikan siya sa pagsapit ng ika-3 araw at iimbestigahan daw niya ang mga pangyayari. Aalamin daw nila kung talagang may kinalaman sa kanya ang aswang na palaging sumusulpot. Tulad ng napagkasunduan nila ng guro, bumalik si Mario sa pangatlong araw at muli niyang kinausap ang guro. Inabutan ng guro si Mario ng isang brown envelope na naglalaman ng pera. Sinabi nitong ibigay yun sa kanyang ina at pinayuhan siyang lisanin na raw nila ang kanilang lugar. Nang mga oras na yon ay hindi maintindihan ni Mario ang ibig sabihin ng kanyang guro, kaya muli niya itong tinanong. Hindi ko po talaga maintindihan, ma'am. Bakit kami aalis dito? Wala naman po kaming ginagawang masama. Diretsuin na lang niyo po ako kung anong nangyayari. Nanlaki ang mga mata ni Mario nang aminin ng kanyang guro na isa siyang aswang. Dahil sa sinabi na raw niya ang sikretong yon ay kailangan na niyang umalis. Inamin pa ng guro na siya ang manananggal na dumarating kapag nasa panganib siya. Imposible naman yung pinagsasabi niyo, ma'am. Hindi ako naniniwala. Napatulala pa si Mario dahil sa mga narinig. Nagising na lamang ito sa ulirat nang tapik-tapikin siya ng guro. Sabi pa nito, hindi naman daw niya pinipilit si Mario na maniwala sa kanyang natuklasan, pero kailangan na nilang iwan ang lugar. Sinabi pa ng guro na dapat daw siyang maging mausisa sa galaw ng kanyang ina, dahil iisa lang naman daw sila nito. Lalong naguluhan si Mario sa mga dagdag pang sinabi ng guro. Dahil doon ay nabuksan na nga ang mga katanungan sa kanyang isipan. Agad naman na pumayag si Mario na bantayan ng kanyang ina, dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi ito aswang. Kaya ng mga oras na yon, determinado na si Mario na malaman ang totoo. Inisip rin niya na baka makakatulong sa kanya ng malaki ang pag-iimbestiga niya sa kanyang ina. At ng mga sumunod na araw ay sinundan na ni Mario ang kanyang ina. Sakto naman at wala siyang paso kaya matututukan niya ng husto ang ina. Normal naman ang naging kilos nito. Naglalabada ito sa araw at masayang nakikipagkwentuhan pa sa kanyang kasamahan. Natuwa naman si Mario sa kanilabasan ng kanyang investigasyon. Sabi ko na mali si teacher. Hindi aswang ang nanay ko. Sinabi niya sa kanyang guro na sinubaybayan niya ang ina at hindi naman ito aswang. Kaya sinagot siya ng ginang na dapat obserbahan niya rin ng ina kapag kabilugan ng buwan kung may nagbabago ba sa ugali at kilos nito. Lagpas 8:00 na noon ng gabi.
ay nagpaalam ang kanilang ina na may pupuntahan lamang ito sa kalapit na barangay. Mario, bantayan mo ang kapatid mo ha. May pupuntahan lang ako. Nay, gabi na po. Saan kayo pupunta? Hindi to pwedeng ipagpabukas eh. Hindi mo rin maintindihan dahil bata ka pa. Basta, dumito lang kayo sa bahay. Sige po, Nay. Pagkaalis ng ina, pinalipas muna ni Mario ang ilang minuto. Binilinan niya ang kapatid na huwag lalabas ng bahay at inutusan niya itong mag-iimpake ng kanilang gamit. Pagkatapos ay sinundan niya ang kanyang ina. Pagkalabas ni Mario, hindi na niya mahagilap ang kanyang ina. Nawala ito na parang bula sa kung saan. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad habang iniisip kung nasaan nagpunta ang kanyang ina. Hanggang sa makarinig siya ng pagaspas ng pakpak. Sinundan niya yun hanggang sa makarating siya sa bahay ng kaklaseng si Julian. May aswang nga. Pero sino naman yan? Basta, hindi yan ang nanay ko. Pero bakit naman dito siya pumunta sa bahay nila Julian? Teka, kung hindi yan ang nanay ko, baka si teacher yan. Nakita ni Mario na dinagit ng manananggal ang dalawang gwardya at dinala sa himpapawid. Pagbagsak sa lupa ay wala na itong laman loob. Inisa-isa ng manananggal ang tao sa labas bago ito pumasok sa loob ng bahay. Nataranta ang mga tao sa loob. Dinig na dinig ni Mario ang sigawan ng mga tao. Takot na takot sila. Narinig din niyang sinasabi ng mga ito na wala si Mayor sa bahay. Kaya hindi nila alam ang gagawin. Maya-maya ay nakita ni Mario na lumuhod sa harap ng manananggal ang kanyang kaklase na si Julian at ang ina nito. Nagmamakaawa sila para sa kanilang buhay. Napahalakak ng malakas ang manananggal at sinabi pang ibinibigay niya ang karma ng pamilya nila. Habang nakatuon ang atensyon ng manananggal sa mag-ina, mula sa likuran ay sinaksak ng isang lalaki ang kanyang pakpak. Umiyak naman sa sakit ang manananggal at kaagad na inatake ang lalaki. Hanggang sa mawalan ito ng buhay at kinain ang laman loob nito. Hindi pa nakontento ang manananggal at ipinagiwalay pa ang ibang parte ng katawan ng lalaki. Nagulat pa si Mario sa sigaw ni Julian sa manananggal. Hoy, manananggal! Kainin mo na ang mama ko! Matagal na naman siyang nabuhay at nakita ang mundo eh. Unahin mo na siya! Huwag mo akong patayin! Kasi bata pa ako eh. Marami pa akong magagawa sa buhay. Gusto ko pang mag-mayor paglaki ko. Loko yun. Ipapakain ba naman sa aswang ang nanay niya? Pare-pareho talaga sila ng ugali. Loko kang bata ka ha? Bakit ganyan ka mag-isip? Saan ka ba nagmana? Nanay mo ako ha? Kanino pa ba? Natatakot pa akong mamatay eh. Kasalanan nyo rin naman ito kasi malulupit kayo sa mga tao. At nagsalita ka talaga ng ganyan, ikaw nga itong bully ng bully sa school. Hoy, manananggal! Tumigil ka na! Talagang ipapasunog kita! Lalong naggalit ang aswang sa sinabi ng ginang. Inuna niyang inatake ang anak at pinagkakalmot ang katawan ni Julian na halos wala nang natirang makinis na balat. Nagkalat sa paligid ang mga dugo. Anak ko, kumilos kayo! Patayin niyo ang aswang! Patayin niyo siya! Ginagawa niyo mga mage kayo! Gumawa kayo ng paraan! Hanapin niyo kung anong panlaban sa aswang! Dalian niyo! Nang mawalan ng malay si Julian, isinunod na ng aswang ang ina nito. Mahabang kalmot sa likod ang ginawa ng manananggal. Hindi na makayanan ni Mario ang mga nakikita. Isa rin sa naisip niya ay baka siya naman ang mapagbintangan kaya minabuti niyang umalis na sa lugar. Mabilis siyang tumakbo nang hindi na tinitingnan ang dinaraanan. Hanggang sa napahinto siya sa damuhan. Nagpahinga muna siya saglit para makabawi ng lakas. Maya-maya ay nakarinig siya ng malakas na paggaspas ng pakpak. Dali-dali niya itong hinagilap ng tingin hanggang sa makita na niya ang aswang. Sinusundan ba niya ako? Nakita niya siguro ko dun sa bahay nila Julian kaya sinundan niya ako. Mukhang papatayin na rin niya ako. Dahil sa takot ay hindi na siya nakaalis sa kinatatayuan. At doon niya mismo nasaksihan ang pagbabalik-anyo ng kanyang ina bilang tao.
Nanlalaki ang kanyang mga mata dahil hindi siya makapaniwala sa nakita. Si Inay? Aswang nga? Bakit? Inay, ikaw ang aswang na pumapatay sa mga tao? Anong ginagawa mo dito? Sabi ko sa iyong bantayan mo ang kapatid mo, di ba? Bakit mo ginawa yun, Nay? Bakit? Ginawa ko yun para sa atin, anak. Dapat mawala ang mga masasamang tao sa mundo. Pinahihirapan ng mayayaman ang mahihirap. Dapat tinayaan mo na lang sila, Nay. Hindi naman natin kailangan gumanti. Hayaan. Hindi ko mapapalampas ang ginawa nila sa iyo. Binugbog, tinapaktapakan at kung ano-ano pang pangungutya. Huwag mo sana akong kamuhian, anak. Sila ang dapat kamuhian. Huwag mong sabihing mas kinakampihan mo sila ngayong nalaman mong aswang ako. Nay, ano na po tayo ngayon? Kailangan na nating umalis dito, anak. Lumipat na tayo ng lugar. Ganun nga po yung sinabi ni teacher eh. Binigyan pa nga po ako niya ng pera. Sabi niya umalis na raw po tayo dito. Hindi ako naniniwala sa sinabi niya na aswang ka po eh. Pero ngayon, totoo nga aswang ka. Sinabi niya? Bakit niya alam? Kasi aswang din daw po siya, kaya alam niya po. Kung ganon, kailangan na nating umalis dito. Bilisan mo anak, kailangan na nating tumakas. Magpakalayo-layo na tayo. Doon sa lugar na walang masasamang tao. Nay, wala pong ganun lugar eh. Kahit saan naman tayo magpunta, palaging may masama. Lalo pa ngayon, isa ka pong aswang. Paano tayo pakikitunguhan ng mabuti? Kaya nga, hindi to pwedeng malaman ng kahit na sino. Naintindihan mo? O tara na, umuwi na tayo. Nagmamadaling umuwi ang mag-ina at ipinagpatuloy nila ang pag-iimpake. Gamit ang perang ibinigay ng matandang guro, nakalipat sila sa ibang lugar. Sa lugar na walang nakakakilala sa kanila. Sa lugar na kaya nilang itago ang katauhan ng ina ni Mario. Walang pangusga ng kahit na sino. Malaki ang utang na loob natin sa teacher mo. Tinulungan niya tayo makaalis sa lugar na yon. Dito, magbabagong buhay na tayo anak. Paano po? Hindi ka na nambibiktima ng tao? Hindi ka na po magsasaaswang panay? Mag-aalaga tayo ng mga hayop anak. Magiging aswang din po ba kami ng kapatid ko paglaki namin? Mga ilang taon po kami bago maging aswang. Ano? Hindi kayo magiging aswang. Hindi ako papayag. Bakit po kayo naging aswang kung pwede naman palang hindi? Naawa ko sa lola mo noon, kaya inako ko ang pagiging aswang dahil nahihirapan na siya. Dinukot ko yung itim na sisiw sa bibig ng lola mo. Nilunok ko yun. Mahal na mahal ko ang inang ko. Gagawin ko ang lahat bilang anak para mapabuti lang ang magulang. Isa pa, hindi mamamatay ang aswang hanggat walang nagmamana ng pagiging aswang. At hindi niyo yung pwedeng ulitin. Hindi ako papayag. Ama nang ako na lang ang naghirap sa kalagayan kong ito. Ako na lang ang magsasakripisyo para hindi na maulit ang henerasyon sa inyo. Dito ko natutuldukan nito hanggang sa ako'y mamatay. Napabasag na ang tinig ng ginang habang nagpapahayag sa anak. Basta po, hindi kayo mambibiktima dito ha. Oo anak, pangako. Hindi na mauulit ang mga nangyaring yon. Kahit may masama pong tao sa paligid, magtitimpi ako anak para sa inyo ng kapatid mo. O sige po, tulog na po tayo. Mula ng oras na yon, naging ilag na si Mario sa mga tao kahit sa mga kaklase niya. Hindi siya naging palakaibigan dahil naisip niyang kapag may mga kaibigan, lalong malalantad ang lihim ng kanyang ina. Bata pa si Mario ay may pusong mapagpatawad na ito. Hindi niya kayang itakwil ang sariling ina. Kaya tinulungan na lang niya itong itago ang sikreto nito. Ang ina ay ina pa rin. Walang matimbang na kahit na ano o kahit na sino basta sa isang batang nagmamahal para lamang sa isang magulang. Namuhay naman silang mapayapa at hindi na nila nararanasan pa ang pangungutya ng ibang tao. Wakas.